Alright, mag-update tayo ngayon ng setup. Tatandaan nyo pa ba yung unang gawa ko dito? Ayan, naitayo na natin yung tindahan na grocery at saka yung electrical past 2 months siguro. So ayan, dito tayo ngayon at bibigyan ko kayo ng update sa solar setup. Punta tayo sa loob. At ito na guys, i-update ko lang kayo sa sa solar setup ko na dati ay in-install ko yung para sa CCTV at saka sa Wi-Fi modem lang. So ito, panoorin nyo, nandito. Ayan po yung video noon. Pero ngayon, in-upgrade ko siya kasi nakaka-addict pala ang pag-install ng solar. So ayan, matirik ang araw. It was 10:20 AM. And meron kaming Selecta ice cream na freezer dyan. Chest freezer, chiller. Ayan, gumagana po sila. Nagamit ang ating setup. Yung aircon, binukod ko yan. Iba po yung outlet niyan. So, ito siya. Dati naka-gel type lang tayo. Ayan. In-install ko pala yung solar setup nung March 20, 2024. Yung paggawa ko ng video. Nag-upgrade ako ng off-grid ulit pang backup April 27, 2024. Yung may ano pa dati, yung may solar charge controller na SRNE pala. And then meron siyang may binili akong solar inverter na pure sine wave, pero wala siyang wala siyang sariling disconnect para maputol kung sakaling Tital, hinaan mo nga yung so ayan, nagtitinda sila. So ito ay 3 kilowatt setup siya na hybrid off-grid. Yun, naglagay ako ng dito ng MTS just in case na ayaw mong gamitin yung setup na to, papatayin mo lang yung solar doon. So ayan, ito yung MTS nya, ito yung main distribution panel nila. So ayan, basta bukod yung yung aircon na yun, bukod yung yung outlet nya. Yung battery ko ay naka LiFo 4 na ako na 24 volts, 160 ampere hour. Meron siyang 3.8 kilowatt na gagamitin. So kailangan ma-charge ito ng 960 watts na solar panel. So ayan, yan yung details nya. So ayan, check natin. Ito yung page 1. Page 1 yan. Page 2. Page 3. Yan yung status ng battery. Nasa 64 volts yung harvest ng solar panel natin. Ayan yung load. Yan, output. Ito yung pumapasok dito sa inverter, 220 volts. Nakakapagbigay siya ng 650 watts. Yan. So 22% na yung nagagamit natin dito sa inverter na to. Ayan. So version, naka-consume na siya ng 2.5 kilowatt. 11 kilowatt. So, yan lang. So, libre tayo ngayon ng kuryente, guys. Kasi yung DU or distribution utility nila o electric cooperative, ito siya. O battery ngayon yung gumagana. Kasi kumukulimlim din sa labas. So, ngayon,
Ito yung solar panels pupunta sa inverter. Ayan, tumutulong si battery para sa inverter. Output load, ito yung load. So ayan. Okay. Magandang may solar setup kasi nakakatipid sa bayarin sa kuryente. Ayan lang. Hanggang dito na lang.